Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari noong 1972. Nung ang mga rugby player na to mula sa Uruguay ay bumiyahe papunta sa Santiago, Chile mula October 12 hanggang October 13 at sumignal na yung mga piloto nito na sa makalipas na ilang minuto ay makikita na sila naglaland sa airport na destinasyon nila sa Chile, pero hanggang sa lumipas na ilang oras, ilang araw, hanggang sa ilang buwan ay hindi nila nakita yung eroplano na yon na nagland sa airport nila. Kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, i-like mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang kwento na to noong October 12, 1972 sa Carazo International Airport sa Uruguay. Excited na dumating dito yung 19 na player ng Old Christian Club Rugby Union Team. Kasama nila yung mga kaibigan, kamag-anak at mga magulang nila sa pagbiyahe nila na yon dahil tinuturing nila na isa yon sa pinakamalaking laban ng team nila. At dahil hindi ganong kalaki yung pondo nila nung araw na yon, ay inoffer sa kanilang sakyan ang Uruguayan Air Force Flight 571 o ang Fairchild FH227D. At ayun nga ang ginamit nila. Excited silang lahat na pumasok sa eroplano na yon. Sa kabuuan ay 45 silang sasakay sa eroplano. 3 dito yung service crew, isang pilot at isang co-pilot, at 40 naman silang magiging pasahero. Naging maganda naman yung biyahe nila noong mga naunang oras. Kaso nga lang nabalitaan ng pilot nila na si Colonel Julio Cesar Ferradas na hindi magiging maganda yung kalagitnaan ng biyahe nila papunta ng Chile dahil may bagyo silang makakasalubong. At ayun nga yung na-experience nila. Dahil sa sama ng panahon, napilitan sila magland sa Mendoza, Argentina dahil mukhang hindi kakayanin ng eroplanong dala nila yung bagyo na yon. At doon na nga sila nagpalipas ng gabi. Naging positibo naman silang lahat sa pangunguna ni Daniel Juan, ang presidente ng club. Yung mga oras na nagstay sila sa Mendoza, halos hindi makatulog yung mga player nila sa sobrang excited sa laban nila sa Chile. Kahit hating gabi na nagbabatuhan pa ng bola, nag-uusap kung ano mga plano nilang gawin sa laban nila, nagyayabangan pa kung sino magiging pinakamalakas at pinakamabilis hanggang sa pagdating ng umaga. Hindi pa rin naging maayos yung panahon ng oras na yon, kaya't napilitan sila magantay hanggang maghapon. At doon na rin nag-usap yung pilot na si Colonel Julio Cesar Ferradas, yung co-pilot na si Lieutenant Colonel Dante Hector Lagurara, at yung presidente ng club na si Daniel Juan. Nasa kabila ng 200 kilometers na lang yung layo nila doon sa destinasyon kung dediretsuhin nila yung lipad mula Mendoza hanggang Santiago. Kaso nga lang kung gagawin nila to, kakailanganin nilang tawirin yung Andes Mountains na ang taas ay umaabot sa 25,000 to 26,000 feet. At yung eroplanong dala nila ay kaya lang lumipad maximum 28,000 feet. Ang sabi ng dalawang piloto ay magiging masyadong delikado to kung sasabayan ng masamang panahon. Kaya't ang naisip nilang gawin ay iikutan nila yung mga bundok na to para maiwasan tong matataas na bundok. At ayun na nga yung ginawa nila. Medyo masama pa yung panahon ng umaga pero ine-expect na nagaganda yung panahon pagdating ng hapon. At matapos na nga yung ilang oras na pag-aantay, nung eksaktong 2:18 ng hapon ay nagsimula ng lumipad yung eroplano nila. Gaya ng sabi ko kanina, kung susubukan nilang tawirin yung Andes Mountains from Mendoza to Santiago, aabot lang sa 200 kilometers yung layo nito. Pero dahil napagdesisyon na nilang iikutan na lang nila yung mga bundok na yon, ang biyahe nila na to ay magiging 600 kilometers na. Hindi naging maganda yung biyahe nila na yon kahit na iniwasan nila yung malalaking bundok. Dahil yung parte na inikutan nila ay patuloy pa rin na may masamang panahon. Sa mapa lang at sa kompas bumabase yung dalawang piloto. Gamit din nila yung mga radar sa loob ng eroplano. Hindi nila masyado makita yung paligid nila dahil sa sobrang kapal ng ulap. Kasabay pa nito yung pagbagsak ng yelo at malalakas na hangin. Pero nalampasan naman nila ito at nung 3:21 ng hapon ay rumadyo na yung co-pilot na si Lagurara na 1 minuto na lang ay makikita na sila naglaland doon sa airport. At humingi pa ito ng permission na kung pwede na silang dahan-dahan bumaba ng lipad. Una, nagtaka yung mga air traffic controller at nakita naman nila dun sa radar nila na wala namang ibang eroplano maglaland nung oras na yon. Kaya't inauthorize na nila yung piloto ng Flight 571 na pwede na nilang ibaba yung lipad nila hanggang sa makapagland sila. Pero mahigit 1 minuto na ang nakakalipas, wala pa rin silang nakikitang eroplano na naglaland doon sa airport. Nung una nagtataka lang yung mga nasa air traffic controller, pero nagsimula na sila mag-alala nung maghahalos 1 oras na ay wala na silang narinig
doon sa eroplano. 4 na eroplano yung ginamit nila sa paghahanap doon sa nawawalang Flight 571. Yung 4 na eroplano na to ay naghanap sa lokasyon kung saan huli nilang narinig yung co-pilot na sinasabing 1 minuto na lang yung layo nila. Pero naghanap sila dito hanggang sa kabilang parte ng mga bundok ay wala silang nakitang kahit anong senyales kung saan ito napunta hanggang nung hating gabi. Dito itinawagan na nila yung Andes Rescue Group ng Chile para tulungan sila sa paghahanap doon sa nawawalang eroplano. Sa makalipas na ilang araw ay nalaman nila yung huling lokasyon nito ayon doon sa huling radyo nila. Pero maraming beses nagpadaan-daan yung mga eroplano ng rescue group na yun ay wala rin sila makitang kahit anong senyales kung saan napunta yung eroplano. Hanggang umabot na ito ng kinabukasan. Nung pangalawang araw ay umabot sa 11 eroplano mula sa Chile, Uruguay at Argentina ang sinubukan na magtulong-tulong para hanapin yung Flight 571. Wala silang makitang kahit anong usok na pwedeng panggalingan ng eroplano. Kaya't doon pumasok sa isip nila na hindi sumabog tong eroplano nung bumagsak ito. Siguro nga dahil na rin sa kapal ng yelo at lamig ng panahon ng mga oras na yun. O baka naman nakapag-land ito sa ibang lugar na baka inaakala nilang yun na yung Santiago Airport. Sinubukan din nilang puntahan yung saradong resort at hotel sa Andes Mountain na baka doon bumagsak yung eroplano at doon nagpunta yung mga tao para may mapagtaguan sila. Nagpabalik-balik sila doon pero wala rin sila makitang senyales kung saan napunta yung eroplano. Basta't bigla na lang itong nawala na parang bula. Nawala man lang iniwang palatandaan kung saan ito napunta at kung anong nangyari dito. Pero hindi. Ragnarok X Next Generation. Isa to sa pinakamagagandang mobile game ngayon. 2nd anniversary nila, nag-release sila ng mga bagong challenges at mga bagong skin. Napakaangas nitong laro na to. Napakaganda ng graphics, napakaganda ng set. Meron na tong 30 million download. Sikat na to sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Iiwan ko yung link sa video na to. Kayo nang bahala mag-download. At para makapag-take advantage din kayo sa mga bago nilang challenges at mga bagong set. Libre siyang i-download sa ngayon, mapa iOS or Android. Kung isa ka sa mahihilig sa mga mobile games, i-download mo na tong laro na to. Inilagay ko yung link sa baba nitong video. I-click nyo lang yun at bibigyan na kayo ng option na i-download yung laro na to. Thank you guys. Panoorin nyo lang to, tignan nyo yung graphics nila.